Ang Vatican ay tahimik sa gabing iyon. Hindi lang tahimik, parang humihinga sa pagitan ng dalawang mundo. Si Padre Elias ay naglakad mag-isa sa makipot na pasilyo ng Palazzo Apostoliko, dala ang isang lihim na pakiramdam na ang mundo, kahit panandalian, ay bumagal. Tumulog ang kanyang telepono ilang oras bago magbukang liwayway. Padre, bulong ng boses sa kabilang linya, kailangan kanya. Wala nang ibang paliwanag. Wala ring tanong. Alam ni Elias kung sino ang tinutukoy. At alam din niyang ang kailangan na iyon ay hindi na para sa dasal lamang, kundi para sa isang paalam. Sa loob ng mahigit 20 taon, naging anino siya ng Santo Papa. Hindi opisyal. Hindi pampubliko. Hindi kilala. Isang tagapagdala ng mga lihim na bigat, isang saksi sa mga gabing walang tulog at sa mga sandaling puno ng pagdududa. Ngunit ngayong gabi, ang bigat ay iba. May hangin na hindi maipaliwanag, malamig, ngunit hindi karaniwan. Parang ang hangin ay nakikiusap, makinig ka. Habang naglalakad, bawat yabag niya sa marmol na sahig ay tunog kampana. Ang liwanag ng mga ilaw sa kisam ay tila mas mapusyaw kaysa dati. Ang mga gwardya sa pinto ng silid ay hindi nagsalita. Isa lamang ang tumango at kusa siyang pinatuloy. Bumukas ang pinto. Madilim ang silid. Isang ilaw na malabo lamang ang nagbibigay anyo sa mga bagay. May amoy ng kandila, tela at gamot. At sa gitna ng lahat, isang kama, doon siya naroroon. Ang katawan ng Santo Papa ay maputla, payat, at tila yelo ang balat. Ngunit nang tumingin ito kay Elias, buhay pa rin ang kanyang mga mata. Elias, mahina ngunit malinaw. Napatingin si Elias sa kanyang mukha. Hindi ito mukha ng pagkatalo. Hindi rin mukha ng takot. Parang mukha ng taong natapos na ang kanyang huling hakbang at handang bitawan ang hininga sa tiwala. Lumapit si Elias. Lumuhod sa tabi ng kama. Narito po ako, kanyang kabanalan, sabi niya, tinatawag ang Papa sa tawag na ni minsan ay hindi ginamit sa mga pribadong sandali nila. Umiti ang Papa. Bahagyang iniling ang ulo. Hindi mo kailangang tawagin akong ganon. Ngayong gabi ako'y isa na lang tagapaglakbay. Tahimik si Elias. Paano ba sasabihin ang lahat ng nararamdaman mo sa taong pinanood mong maglingkod, mahulog, bumangon, at magpatawad? Wala na yatang sapat na salita para rito. Alam ko na, dagdag pa ng Papa. Malapit na. Napasinghap si Elias. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang linaw. Wala sa boses ng matanda ang panginginig. Wala rin sa kanyang mukha ang lungkot. Bagkus, isang uri ng katahimikan, hindi katahimikan ng pagod, kundi katahimikan ng pagsuko. May isa akong hiling, bulong ng Papa. Ano po yon? Huwag mong hayaang ito'y maging ingay. Huwag mong hayaan na sa aking wakas, mas marinig ng mundo ang sigawan kaysa sa bulong ng Diyos. Napapikit si Elias. Ang lalim ng kahulugan ng mga salitang iyon ay bumaon agad sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na oras, ngunit batid niyang ang lahat ay nagbago simula sa sandaling ito. Lumipas ang ilang minuto. Walang nagsalita. Tanging tunog ng makina ng paghinga at ang marahang paghigop ng hangin ng matanda. Hanggang sa muli itong nagsalita, halos pabulong. Natuto na akong hindi matakot. At ngayon handa na akong bitawan ang lahat. Naramdaman ni Elias na unti-unting bumubukas ang isang pinto, hindi sa silid, kundi sa loob ng kanyang sarili. Isang damdamin na hindi niya pa kailanman naramdaman kahit sa libo-libong misa't kumpisal. Ang pinto ng pag-unawa. Hindi sa kamatayan kundi sa pagtanggap. Tumayo si Elias at umupo sa silya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ng Papa, malamig na, payat, kulubot at hinawakan ito ng buong paggalang. Hindi po kayo nag-iisa, sabi niya. Ako'y naririto. Ngumiti muli ang Papa, marahang tumango. Sa kanyang mga mata ay may liwanag pa rin. Hindi ng kalusugan, kundi ng katiyakan. Sa sandaling iyon, isang banayad na hangin ang dumaan sa bukas na bintana. Walang ingay. Walang pagyanig. Ngunit dama ito ni Elias. Para bang may dumaan. O may bumaba. O baka may paakyat. At doon, sa gitna ng dilim at katahimikan, nagsimula ang pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay. Hindi sa pananalita, kundi sa presensya. Sa bawat bulong. Sa bawat buntong hininga. Sa bawat sulyap. Ang gabi ay mahaba. Ngunit sa puso ni Elias, parang isang iglap lang.
Dahil sa dulo ng lahat ng ito, alam niyang may darating. Isang sandali. Isang mensahe. Isang pagsuko na hindi kahinaan, kundi tagumpay. At nang maramdaman niyang hinigpitan ng Papa ang pagkakahawak sa kanyang kamay, alam niyang nagsisimula ng magsalita ang katahimikan. Hindi nakatulog si Elias. Ang oras ay tila tumigil. Sa labas ng silid, ang Vatican ay tila lumulutang sa isang kalmadong ulap. Sa loob naman, ang Papa ay gising, ngunit tahimik, tulad ng isang mandirigmang nakaupo matapos ang huling labanan, pagod ngunit buo. Ang kanyang mga mata, bagamat lumulubog sa hukay ng kanyang mga pisngi, ay malinaw. Parang isang ilog na malalim ngunit hindi umaagos. Walang galaw, ngunit may lalim na hindi maabot. Walang salita, ngunit may presensya. Umupo si Elias sa tabi ng kama muli, marahang inilapag ang brebyaryo sa mesa. Hindi niya ito bubuksan. Hindi na yon. Ang panalangin ay hindi kailangang basahin ngayong gabi. Ito'y isinasabuhay na mismo sa presensya ng taong nasa harapan niya. Hindi ka natutulog, bulong ng Papa, mahina ngunit may biro sa tono. Hindi po ako mapakali. Isa kang pari, Elias. Dapat sanay ka na sa pag-aabang. Napangiti si Elias. Tama siya. Ilang beses na siyang naghintay sa mga ospital, sa mga pagdalaw sa mga namamatay, sa mga vigil ng dasal. Ngunit ito'y ibang uri ng paghihintay. Para bang hindi lang buhay ang nakataya rito, kundi isang bagay na mas malalim, isang paghahayag na hindi pa niya maintindihan. Kailan mo naramdaman na handa ka na? Tanong niya, halos hindi inaasahan ang sagot. Ang Papa ay tahimik sa ilang saglit. Tumingin sa kisame, saka pumikit sandali. Nang muling dumilat, binitiwan niya ang isang pangungusap na tila bumulusok sa dibdib ni Elias. Hindi ako handa. Natuto lang akong tumigil sa pagtakbo. Tahimik muli si Elias. Hindi dahil hindi niya maintindihan, kundi dahil naintindihan niya ng sobra. Ang matanda, sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, ay tila lalong lumalalim sa espiritu. Hindi ito ang uri ng pagpanaw na may takot. Hindi rin ito ang uri ng pagsuko na may panghihinayang. Ito ay pagsuko ng isang taong nakatayo sa gilid ng isang bangin at hindi na kailangan ng tulak, kusa siyang lumalakad. Hindi na ako kabilang sa panahong ito, dagdag ng Papa, habang pinagmamasdan ang liwanag sa kisame. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias, bagaman ramdam niyang alam na niya. Ang tinig ng mundo ay masyado ng malakas. At ang tinig ng Diyos ay tila mas bihira ng marinig. Ayoko nang maging hadlang. Hindi po kayo naging hadlang, sagot ni Elias, biglang tumayo, tila kinanti ng emosyon. Kayo ang naging boses na hindi sumigaw. Kayo ang naging liwanag na hindi nangakit. Ngunit ngumiti lamang ang Papa. At iyon ang dahilan kung bakit oras na. Kapag ang isang kandila ay nagsimulang mawalan ng apoy, mas mabuting hayaang ito ay magpahinga kaysa mapilitang magliyab muli. Naupo si Elias muli. Pinagmasdan ang kanyang mahal na kaibigan. Hindi bilang Santo Papa. Hindi bilang pinuno ng daigdig. Kundi bilang isang tao, pagod, payapa, at buo. Natatakot ka ba? Tanong ni Elias, halos isang bulong. Muling pumikit ang matanda. Hindi. Kasi sa wakas wala na akong dapat ipaliwanag. Wala na akong dapat patunayan. Ang natitira na lang ay tiwala. Bumigat ang hangin. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sinambit. Ang katahimikan ay hindi nakakatakot. Sa halip, ito ay nagiging sagradong espasyo sa pagitan nila. Kapag nawala ako, sabi ng Papa, huwag mong hayaang ako ang pag-usapan. Hayaang ang kabutihang naiwan ay magkwento sa halip. Hindi nakasagot si Elias. Hindi niya alam kung kaya pa niyang magsalita. Ngunit sa kanyang puso, isang panata ang nabuo. Hindi sa salita, kundi sa damdamin. Biglang bumukas ang bintana sa kabilang bahagi ng silid. Mainat. Parang hinipa ng isang di nakikitang kamay. Pumasok ang malamig na hangin. At sa sandaling iyon, si Elias ay nakaramdam ng kilabot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may pumasok. Isang alaala. Isang presensya. Naririnig mo ba? Tanong ng Papa. Ano po? Ang wala. Iyan ang tunog ng kapayapaan. Tumingin si Elias sa kanya. At sa unang pagkakataon sa buong kanilang pagkakaibigan, naisip niya, ito ang pinakamatapang na tao na nakilala ko. At naisip rin niya, at baka ito rin ang pinakabanal. Hindi dahil sa kapangyarihan. Hindi dahil sa titulong taglay.
Kundi dahil sa ganitong sandali, sa ganitong katahimikan, sa ganitong katauhan, umiilaw ang tunay na kabanalan. Sa labas, ang buwan ay buo. Sa loob, ang kanyang mata ay box, at ang kaluluwa ay tila nakaapak na sa kabilang panig. Madaling araw na. Ngunit si Elias ay hindi umidlip. Nananatili siyang nakaupo sa tabi ng kama, hawak pa rin ang malamig ngunit buhay na kamay ng papa. Wala nang mga salita sa pagitan nila. Wala ring pangangailangan. Sapagkat sa mga sandaling ganito, ang katahimikan ay higit pa sa sapat. Ang ilaw sa kisam ay masyadong maliwanag. Sumalamin ito sa maputlang balat ng matanda at sa mga bitak ng kanyang noo. Napansin ito ng papa at marahang sumimangot. Elias, bulong niya, halos hindi naririnig, maari mo bang patayin ang mga ilaw? Tumango si Elias. Tumayo, marahang lumakad at inabot ang switch. Isa-isang namatay ang mga liwanag hanggang sa ang tanging naiwan ay isang maliit na lampara sa sulok, may lilim na kulay garing. Ang silid ay unti-unting nabalutan ng init, tila parang yakap ng lumang kumot. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw, muling nagsalita ang papa. Alam mo ba ang kantang lagi naming kinakanta noong ako'y seminarista pa? Marami po kayong binabanggit dati, pero alin po doon? Adoro to devote. Umiti siya ng payapa. Noong araw, sabay-sabay kaming mga bata sa seminaryo, malamig ang kapilya, minsan gutom, pero kapag iyon ang inawit para bang busog ang puso. Gusto niyo po bang ipatugtog? Pakiusap. Elias agad lumabas saglit, kinausap ang madre na nagbabantay sa labas, at ilang minuto ang lumipas bago isang maliit na speaker ang ipinasok at inilapag malapit sa kama. Isinaksak niya ito, naghanap ng recording, at ilang sandali pa, isang tinig na parang mula sa mga pader ng siglo ay bumalot sa hangin. Adoro to devote, latens datas. Latag ng tinig parang usok na dumarampi sa balat ng kaluluwa. Habang pinapakinggan nila ito, nagsimulang pumikit ang papa. Ngunit hindi siya natutulog. Ang kanyang dibdib ay umaangat sa bawat hinga, mabagal ngunit tiyak. At sa bawat tunog ng nota, parang isa-isa niyang nilalaglag ang bigat na hindi kayang ipagtapat. Naalala mo ba? Tanong ng matanda, hindi iminulat ang mata. Ang alin po? Yung biyahe natin sa Sudan. Napangiti si Elias. Naalala niya. Isang lugar ng digmaan, ng alikabok at pananampalatayang dinudurog. Dumating silang dalawa, may dala lamang na dasal at pananampalatayang nakasandal sa mga payat na balikat. Hindi natin alam kung lalabas tayong buhay noon, sabi ni Elias. Pero nagsermon pa rin ako sa ilalim ng tent na butas. At umulan sa gitna ng sermon. Pero walang umalis. Kasi hindi nila ako pinapakinggan. Pinakikinggan nila ang ulan. Sabay silang natahimik. May halakhak sa pagitan nila, hindi malakas, ngunit totoo. At ang silid, na dati ipon ng kaba, ay tila naging tahanan. Naalala mo rin ba ang pagtatalo natin tungkol sa indulgences? Napanganga si Elias. Aba, hindi ko po makakalimutan yon. Isang oras kayong hindi nagsalita sa akin. Hindi lang isang oras, Elias. Isang buong araw. Tama po. At kinabukasan, binigyan niyo ako ng kape at sinabing, hindi lahat ng dogma ay kailangang ipaglaban gaya ng espada. Sapagkat may mga ideya na kailangang bitbitin, hindi ipukpok. Umiti silang pareho. Ang musika ay patuloy na umaawit, halos wala sa kamalayan nila, ngunit bahagi ng espasyo. Parang ang kanta ay hindi lang tugtog, kundi hangin na hinihinga ng kanilang mga alaala. Naalala mo ba si Sofia? Bulong ng papa. Napatingin si Elias. Hindi niya inaasahan yon. Si Sofia, ang batang may leukemia na bininyagan nila sa ospital at namatay kinabukasan. Isa yon sa mga gabi na hindi nila makalimutan. Hinawakan niya ang krus sa kanyang dibdib bago siya pumikit, sabi ni Elias. At sinabi niyang, huwag po kayong malungkot, nakita ko na po siya. Pareho silang natahimik. Hindi nila kailangang magpaliwanag. Ang alaalang iyon ay sagrado, hindi para sa salita, kundi sa damdamin lamang. At habang lumilipas ang oras, napansin ni Elias na hindi pa rin bumibitaw ang kamay ng papa sa kanya. Bahagya na itong nanginginig. Parang isang kandilang nauupos, ngunit ayaw pang bumitiw. Hindi niya sinubukang alisin ito. Alam mo, Elias, bulong muli ng papa, marami akong pagkukulang. Marami akong hindi nasagot. Ngunit sa lahat ng iyon, isa lang ang palagi kong pinanghawakan, huwag mawala ng pag-asa kahit hindi mo naiintindihan.
Hindi po kayo kailangang perpekto para maging tapat. Ngunit ang mundo ay mahilig sa mga santo na walang peklat. Mas gusto ko ang mga santo na may sugat sapagkat alam nila ang paghilom. Muli katahimikan. Ang musika ay natapos na. Ngunit kahit wala na ang tunog, para bang nanatili ito sa hangin. Ang kwarto ay hindi na tila isang lugar. Ito'y naging alaala. Isang banal na espasyo sa pagitan ng oras at kawalang hanggan. Sa wakas, binuksan ng Papa ang kanyang mga mata. Huwag mo akong bitawan, Elias. Hindi ko po kayo iiwan. Kahit tahimik ako. Lalo na po. At sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng lamig, at sa gitna ng mga alaalang ibinahagi, ang kamay na iyon, payat, malamig, nanginginig, ay nanatili sa kanya. At si Elias, habang hawak ito, ay naramdaman na sa oras ng pinakamatinding pangangailangan, hindi ang doktrina, hindi ang posisyon, hindi ang kapangyarihan kundi ang kamay ng kaibigan ang nagbibigay ng lakas. Ang lamig sa silid ay lalong lumalalim habang papalapit ang hating gabi. Sa labas, ang mga bituin ay tila nakikisaksi sa katahimikan sa loob ng silid. Sa loob, tanging ang hininga ng matanda at ang mabagal na pagtibok ng orasan ang naririnig. Ang kamay ng Papa ay nakahawak pa rin sa kay Elias, ngunit mahina na ang pagkakakapit. Hindi na siya palaging dumidilat. Ang kanyang paghina ay mas lalong bumagal, ngunit hindi pa humihinto. Nananatili siyang gising, hindi sa pisikal na diwa lamang, kundi sa mas malalim na antas. Parang may laban na tahimik at siya'y mulat sa kabuuan nito. Elias in. Marahan ang tawag. Napalingon si Elias, agad lumapit ng kaunti. Umupo sa gilid ng kama. Narito po ako. Tumagal ng ilang segundo bago sumagot ang Papa, ngunit ang kanyang tinig, bagamat mahinang-mahina, ay buo. Mayroon akong sasabihin. Tumango si Elias. Hindi ito kumpisal sa anyo ng kasalanan. Hindi ko kailangan ng kapatawaran, kailangan ko lang ng saksi. Lumunok si Elias. Tumigil ang oras. Saksi po ako. Pumikit ang Papa sandali. Tila iniipon ng lakas, hindi para sa katawan, kundi para sa mga salitang matagal nang gustong ilabas. Aminin ko, marami akong hindi naabot. Marami akong hindi nasagot. Marami akong hindi naunawaan. Ngunit sa lahat ng iyon, aking sinikap mahalin. Napasinghap si Elias. Hindi ko laging alam kung paano. Minsan mali ang paraan. Minsan huli. Minsan tahimik ako kung kailan dapat akong magsalita. Minsan naman nagsalita ako sa maling sandali. Pero kahit kailan hindi ko sinadyang umiwas sa pagmamahal. Isang luha ang bumagsak mula sa mata ni Elias, hindi niya namalayan. Hindi ito luha ng awa. Ito'y luha ng pagkilala. Nang pagdama sa isang katotohanang hindi kayang itanggi, ang pinakamahuhusay na tao ay hindi perpekto, sila'y totoo. Noong ako'y mas bata, patuloy ng Papa, inisip ko na darating ang araw na lubos kong maintindihan ang Diyos. Na parang isang araling pwedeng aralin. Ngunit habang tumatanda ako, lalo kong naunawaan na ang Diyos ay hindi hinuhuli ng pag-unawa. Siya'y tinatanggap. At papaano niyo siya tinanggap? Tanong ni Elias, halos hindi marinig ang sarili. Sa paminsan-minsang katahimikan, sa kahinaan, sa pagkabigo. Hindi sa tagumpay. Matagal ang katahimikan. Alam mo, dagdag ng Papa, akala ng marami, kapag ikaw ay pinuno ng simbahan, ikaw ay malapit na sa Diyos. Pero minsan, ang layo ko sa Kanya ay mas dama ko kaysa dati. Hindi agad sumagot si Elias. Hinayaan niyang lumutang ang mga salitang iyon, parang ulap sa itaas ng altar. At doon ko natutunan na ang pananampalataya ay hindi katiyakan. Ito'y pagpili. Araw-araw. Sa kabila ng pagdududa. Sa kabila ng katahimikan ng langit. Tumingin si Elias sa mga mata ng matanda. Malalim pa rin ang mga ito, ngunit may tila pag-alis ng bigat. Para bang sa mismong pag-amin ng kanyang mga kakulangan, mas lalo siyang naging buo. Marami po kayong naitama, bulong ni Elias. Marami po kayong pinatawad. Marami po kayong tinindigan. Ngunit umiling ang Papa, bahagya. Hindi sapat ang bilang. Ang tanong ay, mahal mo ba kahit di mo naiintindihan? Mahal mo ba kahit walang kapalit? At ang sagot nyo? Pumikit siyang muli. Tila ngumingiti habang umiiyak. Amoti, domain set tard intellexe. Minahal kita, Panginoon, ngunit huli ko nang naintindihan. Tumigil si Elias sa paghina sa sandaling iyon. Napakabigat.
Napakalambot. Napakalalim. Sa maikling sandali, bumalik sa alaala niya ang isang gabi sa Amazon, taong-taon na ang nakalilipas. Pinagmamasdan nila ang mga balsa sa ilog habang may isang matandang babae na may ketong ang lumapit sa kanila at hinalikan ang kamay ng papa. "Salamat po sa pagtingin sa amin bilang tao," sabi nito. Pagkatapos noon, walang salita ang papa. Ngunit ng gabing iyon, nakita ni Elias siyang umiiyak mag-isa, nakaharap sa altar na yari sa kahoy. "Bakit po kayo umiiyak?" tanong niya noon. "Dahil hindi ko alam kung sapat ang ginawa ko." Ngayon, taon matapos ang gabing iyon, si Elias ang may sagot. "Sapat po. At kung hindi man sapat sa inyong paningin, sapat ito sa mata ng Diyos." Hindi na sumagot ang papa. Ngunit isang luha ang bumagsak mula sa kanyang saradong mata. Hindi dahil sa sakit, kundi marahil sa pag-alis ng bigat na matagal ng bitbit. Sa wakas, wala na siyang kailangang ipaliwanag. Wala nang dapat itama. Ang natitira ay pagtanggap. At ang pagtanggap ay isang anyo ng paghilom. "Mayroon pa po ba kayong nais sabihin?" tanong ni Elias, halos ayaw sirain ang katahimikan. Bumukas ang mata ng papa. At sa huling pagkakataon sa gabing iyon, binitiwan niya ang mga salitang ito. "Kung mayroon mang dapat ipamana ito ang mga salitang ito, amote, sed nesivi komodo. Mahal kita, kahit hindi ko palaging alam kung paano." Hindi na muling nagsalita ang papa sa gabing iyon. Ngunit si Elias, hawak pa rin ang kanyang kamay, na natiling gising. Hindi na sila nagdasal ng mga salita. Hindi na rin sila nagsalita pa. Ngunit sa loob ng kwarto, sa pagitan ng bawat hininga at bawat katahimikan, ay isang uri ng panalangin na hindi kailangan ng tinig. At doon, sa ilalim ng mahinang liwanag, may dalawang kaluluwang magkasama, ang isa'y paakyat, ang isa'y nananatili upang magbantay. Sa puso ni Elias, isang bagay ang tumibok ng malinaw. Ang tunay na kumpisal ay hindi pag-amin ng kasalanan, kundi pagharap sa sarili ng buo, totoo, at may pag-ibig. Ang orasan sa dingding ay patuloy ang pag-ikot, ngunit sa loob ng silid, walang nakadarama ng oras. Wala ng araw, wala ng gabi, tanging ang mabagal na paghinga ng papa at ang katahimikang gumagapang sa bawat sulok ng espasyo ang may kahulugan. Si Elias ay nakaupo pa rin, hindi kumikibo. Ang kanyang likod ay masakit, ang mga matay nanlalabo, ngunit wala siyang balak umalis. Sa loob ng mahigit isang araw, halos hindi siya gumalaw, ngunit hindi ito pagod, ito ay pagbabantay. Isang uri ng paninindigang hindi kailangang ipaliwanag. Ito ang hangganan. At sa hangganan, walang lugar para sa pag-alis. Sa bawat hininga ng papa, tila may isang piraso ng mundo ang unti-unting lumalayo sa kanya. Ang katawan ay narito pa rin, ngunit ang kaluluwa ay parang nasa dulo na ng isang tulay, hindi pa tumatawid, ngunit hindi na rin lubos na nandito. Sa pintuan, pumasok ang isang doktor, tahimik, bitbit ang clipboard na parang hindi mahalaga. Kasunod niya ang isang madre, dalang tela at langis. Tumango lamang si Elias. Walang kailangang paliwanag. Lumapit sila, maingat, parang natatakot mag-ingay. Ang doktor ay tumingin sa papa, sinuri ang pulso, sinilip ang mata, tapos ay bahagyang tumango, hindi sa kumpirmasyon ng kamatayan, kundi ng paghahanda. Nais niyang tumanggap ng langis, bulong ng madre kay Elias. Nang walang seremonya, walang anunsyo, walang larawan. Tumango si Elias. Alam na niya ito. Narinig na niya mismo sa papa, gusto kong umalis hindi bilang simbolo, kundi bilang lingkod. Isinara nila ang mga kurtina. Pinatay ang lampara. Isang maliit na kandila ang sinindihan sa gilid ng kama. Ang liwanag nito'y hindi matalim, ngunit sapat para magbigay ng init sa paligid. Sa loob ng katahimikan, ang bawat kilos ay may bigat. Ang bawat galaw ay isang dasal. Ang madre ay marahang binuksan ang maliit na bote ng langis. Ang amoy nito, olive at balsamo, ay agad kumalat sa hangin. Pamilyar. Parang lumang simbahan sa probinsya, kung saan ang dasal ay hindi umaalingaw-ngaw, kundi bumubulong sa kahoy na altar. Hinawakan ni Elias ang kamay ng papa, habang ang madre ay gumuhit ng krus sa noo nito, sa kanyang mga mata, labi, dibdib at mga palad. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi nagsalita ang papa. Ngunit sa bawat dampi ng langis, ang kanyang mukha ay bahagyang gumaan. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa pagkilala, narito ang huling sakramento ng kanyang paglalakbay. Naramdaman ni Elias ang kilabot sa kanyang bato. Ngunit hindi ito takot, ito'y presensya.
Ang uri ng presensyang hindi mo makikita, ngunit hindi mo rin kayang hindi madama. Parang may nakatayo sa likod mo, hindi ka hinahawakan, pero ramdam mo siya. Banal. Sagrado. Tahimik. Malapit. Sa sandaling iyon, tila bumukas ang mundo. Tila ang silid ay hindi na silid, kundi dambana. Ang kama ay hindi na kama, kundi altar. At ang katawan ng Papa, payat, mahina, nanginginig, ay hindi na lamang laman, kundi lalagyang unti-unting tinatanggalan ng mundo. Hindi na gumalaw ang doktor. Hindi na nagsalita ang madre. Lahat ay lumabas ng silid, iniwan si Elias na mag-isa muli sa tabi ng kanyang kaibigan. Walang sinabi si Elias. Hindi na niya alam kung anong panalangin ang nararapat. Ang mga dasal na alam niya ay tila sobrang maikli. O sobrang teknikal. O sobrang tao. Kaya tumahimik siya. At sa katahimikan na yon, nagdasal siya sa paraang hindi niya kailanman naranasan, sa loob ng kanyang hininga. Diyos, kung naririto ka, hawakan mo rin siya. Hindi bilang papa. Hindi bilang pinuno. Kundi bilang anak mong bumalik. Ang katahimikan ay nagsimulang magkaroon ng tunog. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Isa itong uri ng musika na walang nota. Hindi may paliwanag. Ngunit naroon ito, malalim, mababa, parang tinig ng lupa. Tumingin siya sa mukha ng matanda. Ang papa ay tila natutulog, ngunit sa kanyang mga mata na bahagyang bukas, may liwanag pa ring kumikislap, mahina, ngunit matatag. Para bang may nakikita siya. Hindi ang kisem. Hindi ang pader. Kundi ang kabilang dako. Kung may langit man, bulong ni Elias, siguro ganito ang pakiramdam ng mga nakapasok na. Sa sandaling iyon, napansin ni Elias na hindi lang katahimikan ang bumalot sa kanila. May isang uri ng kapayapaang hindi pa niya kailanman naramdaman, hindi lang sa paligid, kundi sa loob ng kanyang dibdib. Isang uri ng katiyakang hindi kailangan ng paliwanag. Hindi ito tapos. Hindi ito katapusan. Ito ay pag-uwi. Lumapit siya. Hinaplos ang noo ng matanda, marahan, puno ng galang. Mahal po namin kayo. Hindi niya alam kung bakit niya yon nasabi. Basta lumabas. At sa kanyang pandinig, bagaman walang gumalaw ang labi ng papa, tila may sumagot. Alam ko. Hindi niya alam kung totoo. O kung guni-guni lamang iyon ng kanyang puso. Pero hindi niya pinagtalunan. Sapagkat sa hangganan ng lahat, ang lohika ay nawawala. Ang rason ay napapalis. Ang natitira na lamang ay pananampalataya, at ang tahimik na paanyaya ng isang misteryong hindi kailanman masasaklaw ng tao. Ang kandila ay patuloy na nag-aalab sa sulok ng silid, bahagyang kumikislap sa bawat ihip ng hangin na dumadaan sa maliliit na siwang ng bintana. Sa loob ng kwartong iyon, halos walang tunog, maliban sa mabagal, halos hindi na marinig na hininga ng papa. Si Elias ay naroon pa rin, hindi gumagalaw, hawak pa rin ang kamay ng kaibigan. Ilang oras na ang lumipas mula nang isagawa ang huling pagbabasbas. Ngunit para kay Elias, tila isang saglit lang. Wala na sa oras ang lahat. Ang sandali ay isa ng lawak. Ang gabi ay isa ng panalangin. Ang mukha ng papa ay tila naging marmol, kalmado, tahimik, parang nalinis ng lahat ng bigat. Ang kanyang mga mata ay kalahating box, ngunit hindi na nagmamasid sa mundo sa harap niya. Para bang nakatingin na sa malayo, sa isang bagay na si Elias lamang ang hindi makikita. Isang mahinang ungol ang narinig. Bahagyang kumilos ang papa, inangat ng kaunti ang kanyang kanang kamay, halos hindi mapansin, isang uri ng pagsikap na parang huling pag-abot. Agad na inilapit ni Elias ang sarili, inilapat ang kamay niya sa kamay ng papa, at marahang itinagilid ang kanyang tainga malapit sa mga labi ng matanda. At doon, halos tulad ng isang hininga, narinig niya. Sa iyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Isang pahayag. Isang panalangin. Isang pag-amin. Isang huling yugto. Walang pag-iyak si Elias. Walang kirot sa dibdib. Tanging isang pag-unawang buo at dalisay ang namayani sa kanya. Sapagkat sa sandaling iyon, alam niyang natapos na ang paglalakbay ng isang buhay, hindi sa pagkasira ng katawan, kundi sa ganap na pagsuko ng kaluluwa. Ang katahimikan ay hindi naging kawalan. Naging selyo ito ng kabuuan ng isang misyon. Isang pagsuko na hindi sa pilitang kinuha, kundi kusang ibinigay. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala nang gumalaw. Wala nang salita. Ngunit sa puso ni Elias, may dumaloy na init, hindi mula sa katawan ng papa,
kundi mula sa isang presensyang mas malalim kaysa tao. Ito na. At sa kanya naramdaman. Ang huling hininga. Hindi ito malakas. Walang pag-ungol. Walang paghikbi. Isa lamang itong marahang paglayo, parang isang kandilang nawalan ng hangin, ngunit sa halip na mamatay, ay simpleng nagpahinga. Tumigil ang dibdib ng Papa. Nanatiling boks ang kanyang mga mata, ngunit hindi na tumitingin. Ang kanyang mga labi, bahagyang nakangiti, tila may pinuntahang alam na niya matagal na. Si Elias ay hindi agad kumilos. Hawak pa rin niya ang kamay na ngayoy malamig na. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko. Walang dasal na binigkas. Wala ring amen. Sapagkat sa sandaling iyon, ang mismong pag-iral ay isang panalangin na. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya. Marahan. Hindi bilang pari, kundi bilang kaibigan. Inayos niya ang kumot. Isinara ang mga mata ng matanda gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Salamat, bulong niya. Walang seremonya. Walang pagtatangis. Walang pag-alulong ng mga kampana. Hindi ito isang kamatayan na nag-aangkin ng pansin, ito'y isang pagbabalik sa pinagmulan. Lumakad siya patungo sa pinto, dahan-dahan. Pagbukas niya nito, walang nagsalita. Isang madre ang naroon, at sa mata nito'y luha, ngunit walang iyak. Tumango si Elias. Tumango rin ang madre. At agad siyang umalis upang ipagbigay alam ang nangyari. Ngunit si Elias, sa halip na sumunod sa kanila o ipaalam agad sa mga otoridad, ay bumaling pakanan sa mahabang pasilyo. Tahimik siyang lumakad sa direksyong alam ng kanyang puso, ang maliit na kapilya sa likod ng palasyo, tahimik, simple, at paboritong pagmunian ng Papa. Pagdating niya roon, walang tao. Ang mga bangko'y bakante. Ang altar ay hindi pa sinisindihan. Lumuhod si Elias sa harap. Hindi siya nagdasal kaagad. Hindi rin siya nagsalita. Marahan niyang inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. At doon, sa gitna ng dilim at katahimikan ng banal na espasyong iyon, siya ay bumigay. Hindi sa takot. Hindi sa lungkot. Kundi sa bigat ng biyaya. Diyos ko, bulong niya habang tumutulo ang luha. Ngayon ko lang naintindihan kung paano namamatay ang isang banal. Ang kanyang mga palad ay nakapatong sa kanyang tuhod. Ang kanyang likod ay yumuko. Hindi siya umiyak gaya ng isang anak na naulila. Umiyak siya gaya ng isang saksi, isang taong pinahintulutang masilayan ang isang misteryo at wala nang ibang kayang gawin kundi yumuko sa harap nito. Maya-maya pa, binuksan niya ang Biblia. Hindi upang magbasa, kundi upang hawakan. At sa kanyang isip, paulit-ulit ang mga salitang narinig niya ilang minuto lang ang nakaraan. Sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ngayon, nauunawaan niya ito ang pinakataimtim na dasal. Isang dasal na hindi humihiling. Isang dasal na hindi nagmamakaawa. Kundi isang dasal ng buong-buong pagtitiwala. Pagtitiwala hanggang dulo. Sa sandaling iyon, nagbukas ang langit, hindi sa anyo ng milagro, hindi sa bigla ang liwanag, kundi sa katahimikan ng puso ni Elias. Na para bang sinasabi ng Diyos. Hindi ito katapusan. Ito'y pag-uwi. At sa kanyang puso, sumagot siya, hindi na bilang saksi, kundi bilang tagapagdala ng kwento. Nakita ko na. Naramdaman ko. At hindi ko na malilimutan. Nananatiling tahimik ang maliit na kapilya sa likod ng palasyo. Ang mga kandila sa altar ay hindi pa nasisindihan, ngunit ang liwanag ng madaling araw ay unti-unting pumapasok sa mga stained glass na bintana, nagpapakintab sa alabaster na krus, nagbibigay ng mahina, ngunit malinaw na liwanag sa mukha ni Elias. Nasa parehong posisyon pa rin siya, nakaluhod, ang noo ay bahagyang nakayuko, ang mga kamay ay magkasupong sa harapan ng dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginig. At sa wakas, umiyak siya. Hindi isang hagulgol. Hindi marahas. Kundi isang uri ng iyak na parang dumaan sa mga taon ng paninindigan, tahimik na pagdadala, at panahong hindi niya binigyan ng luha ang sarili. Tulad ng tubig ulan na sa wakas ay bumigay mula sa langit matapos ang mahabang tagtuyot. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak, bulong niya, habang pinupunasan ang pisngi gamit ang manggas ng sutana. Hindi ito lungkot. Hindi rin ito takot. Pero parang may napunit at saka tinahi. Napatingin siya sa krus sa harapan niya. Sa katawang nakapako, payat, duguan, tahimik, at naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang Papa ay wala na sa katawan.
Pero hindi rin siya ganap na nawala. May iniwan. Isang bigat na hindi pa bigat. Isang katahimikang hindi kakulangan. Isang presensya na hindi mo madadala sa mga larawan o itatala sa mga libro. Isang uri ng liwanag na dumidikit sa kaluluwa mo at hindi mo na mababaklas. Naupo si Elias sa upuang kahoy. Ang kanyang likod ay masakit, ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang puso, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay parang binuksan muli. Sa isang iglap, binalikan siya ng alaala. Hindi ng mga sermon, hindi ng mga liturhiya, kundi ng mga simpleng sandali. Ang papa, nakatayo sa ulan, binabasbasan ang isang lalaki sa lansa ng baha. Ang papa, tahimik na binibigay ang kanyang sandwich sa isang batang pulubi. Ang papa, nakikinig sa isang ina na nawalan ng anak, hindi nagsasalita, ngunit hindi rin lumilingon. Mga tagpong walang kamera. Walang kasaysayang opisyal. Ngunit siya, si Elias, naroon. At ngayon, ang mga alaala ay tila binubuksan isa-isa, hindi para itala, kundi para ipamana. Hindi ito tungkol sa pagkamatay niya, bulong niya. Ito ay tungkol sa paraan ng kanyang pamumuhay. At paano siya namuhay hanggang sa kanyang huling hininga. Nanginig ang kanyang dibdib sa bigat ng pagkakaunawa. Ang kwento ay hindi kwento ng huling sandali. Ito ay kwento ng paninindigan. Ng pananalig na hindi madaldal. Ng pagmamahal na hindi palasigaw. Ng pananampalatayang hindi sinasambit, kundi isinasabuhay, sa katahimikan, sa simpleng pagkilos, sa pagpiling magmahal araw-araw kahit hindi malinaw ang sagot. Tumayo si Elias, mabagal. Ang katawan ay tila may timbang, ngunit ang kanyang lakad ay matatag. Lumabas siya sa kapilya at tinahak ang pasilyo pabalik sa kanyang maliit na selda. Habang naglalakad, pinagmamasdan niya ang mga detalye sa daan na dati di na niya pinapansin, ang retablo sa dingding, ang mga ukit sa kisam, ang mga lilim ng liwanag sa marmol. Ang lahat ay tila mas buhay, mas tahimik, mas malapit. Pagdating sa kanyang selda, isinara niya ang pinto at umupo sa harap ng kanyang lamesa. Sa itaas nito, nakalagay ang lumang larawan nila ng papa, sila'y parehong mas bata, parehong mas puno ng sigla, ngunit pareho ring dalisay sa mata. Hindi niya agad tinignan ito. Sa halip, isinulat niya sa kanyang journal ang isang pangungusap. Ngayon ko lang naunawaan na hindi tayo ipinapadala para magturo ng Diyos, kundi upang sumama sa mga tao hanggang maramdaman nila siya. At sa sumunod na linya. At iyon ang ginawa niya. Hanggang sa dulo. Lumapit siya sa bintana ng kanyang silid. Binuksan ito. At doon, sa tanawing tila karaniwan, mga bubungan ng Vatican, ang pader ng hardin, ang asul na langit na may bahid ng gintong araw, nakita niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya panaramdaman noon. Ang langit ay hindi bumaba. Pero siya'y tinaas. Hindi sa ulap. Hindi sa karanasan. Kundi sa pag-unawang tahimik ngunit buo, ang tunay na kabanalan ay hindi palaging dinaramdam sa loob ng simbahan, kundi sa bawat pagyakap sa taong sugatan, sa bawat pagbitaw ng sarili, sa bawat pag-amin ng minahal ko kahit hindi ko alam kung paano. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Elias na tagapagsilbi ng isang papa. Siya'y naging Elias na tagapagdala ng kanyang halimbawa. Hindi ko na kailangang sabihin ang pangalan niya. Ang mga nakarinig, nakaramdam, at nagising ay alam na kung sino siya, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa aninong iniwan niya sa kanilang puso. Ang mga araw matapos ang kanyang pagpanaw ay hindi umalingaw-ngaw sa mga pahayagan gaya ng inaasahan. Walang ingay ng karwahe, walang parada ng kapangyarihan. Ngunit sa katahimikan, may umuusbong na ingay, hindi sa tenga, kundi sa loob. Isang alingaw-ngaw. Hindi na huling salita, kundi na huling uri ng buhay. Sa mga pasilyo ng palasyo, ang mga mata ng mga taong dati abala sa dokumento at seremonya ay tila mas malalim ang tingin. May ilang hindi nagsalita ng buong araw. May ilan na napansin kong nanatili sa kapilya ng mas matagal kaysa karaniwan. Hindi nila binanggit ang dahilan. Hindi nila kailangan. Sa mga komunidad malayo sa mga pader ng Vatikano, sa mga lugar na hindi malilista sa mga programa ng Estado, may mga maliit na grupo ng dasal na nagsimulang mabuo. Wala sa utos ng simbahan, wala sa abiso ng kura. Mga ina, mga ama, mga matanda't bata, nagtipon sa ilalim ng puno, sa mga plaza, sa simpleng altar sa gilid ng bahay. Walang mikropono. Walang liturhiya. Tanging isang kandila. At ang tanong sa puso ng bawat isa, paano ko rin mamahalin gaya ng pagmamahal niya?
May isang sulat na dumating sa aking mesa, hindi formal, hindi mula sa obispo, kundi mula sa isang guro sa nayon na minsang pinuntahan ng papa, matagal nang nakakaraan. Sabi sa liham, hindi ko siya muling nakita. Pero noong araw na yon, pinakinggan niya ang kwento ng anak kong may kapansanan na parang siya lang ang tao sa mundo. Ngayon, pagkatapos ng balita, bumalik ako sa simbahan. Hindi para sumamba sa kanya, kundi para ipagpatuloy ang ginawa niya, makinig. Iyon ang liham na hindi ko kailanman isinara. Nananatili itong bukas sa mesa, paalala ng uri ng pamana na hindi isinulat, kundi itinanim. May isa pang tagpo na hindi ko malilimutan. Isang binatilyo, galit sa simbahan, lumapit sa akin ilang araw matapos ang libing. Hindi ko siya gusto noon, sabi niya. Akala ko puro palabas. Pero nung nalaman kong ayaw niya ng palamuti sa sarili niyang libing, doon ko siya pinaniwalaan. Tumahimik siya. Tumingin sa langit. Nagdasal ako kagabi. Wala akong alam sa panalangin. Pero sinabi ko lang, kung totoo ang Diyos na minahal ng taong iyon, turuan mo rin akong magmahal kahit papano. Hindi ko siya sinagot. Hinayaan kong ang kanyang sariling tinig ang bumalot sa amin. Ang mga istoryang ito ay hindi headline. Hindi ito pag-uusapan sa konsilyo. Ngunit para sa akin, ito ang ebanghelyo sa kasalukuyang anyo. Mga ordinaryong buhay na dahan-dahang bumabalik sa liwanag, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa halimbawa. Kapag tinatanong ako kung ano ang iniwan niya, hindi ako sumasagot ng salita. Sapagkat kung sasabihin ko na kababaang loob, o pagmamahal, o pananampalataya, parang binibigyan ko ng hangganan ang isang bagay na walang sukat. Ang totoo, hindi salita ang iniwan niya, kundi binhi. At ang binhi ay hindi namumunga kaagad. Ito ay namamahina muna sa ilalim ng lupa, sa gitna ng katahimikan, sa pagdaan ng gabi, sa paminsang ulan. At pagkatapos bigla na lang sumisibol. Hindi natin maririnig. Pero darating ang araw na mapapansin na lang natin na ang mga puno ng kabutihan ay nagsisilitawan saan-saan, sa mga taong marunong na muling mumiti sa ibang tao, sa mga piniling tumigil sa galit, sa mga bumalik sa panalangin hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil sa pag-asa. Hindi siya iniidolo ngayon. Hindi siya pinupuri. Wala siyang rebulto na dinudumog. At sa palagay ko, mas gusto niya ito. Sapagkat hindi siya nabuhay upang ituro ang sarili. Nabuhay siya upang ituro ang direksyon pabalik sa liwanag. Gabi ng 7 araw matapos ang kanyang pagpanaw, bumalik ako sa kapilya. Tahimik. Walang kandila. Ako lang. Umupo ako sa parehong bangkong sinandalan ko noong araw ng kanyang huling hininga. Hindi ako nagdasal agad. Tumingin muna ako sa bintana. At sa labas, ang langit ay may bituing isa lang ang nagniningning. Isa. At sa sandaling iyon, naisip ko. Ang isang buhay na totoo, hindi kailangang maliwanag. Hindi kailangang malakas. Hindi kailangang mataas. Kailangan lang maging totoo. At doon, sa kalmadong dilim, narinig ko ang pinakatahimik na pag-etyo ng kanyang huling panalangin. Sa iyong mga kamay, Gi. Ang tinig niya ay wala na. Ngunit ang alingaungaw ay nananatili. Hindi sa dingding, kundi sa loob ng mga pusong tinuruan niyang maniwala muli. Sa wakas, matapos ang mga araw ng katahimikan, panalangin, at pagtanggap, naupo ako sa lamisang kahoy sa aking selda. Nasa harap ko ang papel. Isang lumang pluma. At sa isip ko, isang tinig. Hindi na tinig na naririnig ng tenga, kundi ng puso, malinaw, buo, tahimik gaya ng dati mong pagkilos. At doon, sa liwanag ng isang kandilang halos maubos na, sinimulan kong isulat ang liham na ito. Minamahal kong kaibigan. Hindi ko alam kung saan magsisimula. O kung dapat pa ba talaga akong magsimula. Sapagkat sa dami ng ating pinagsamahan, parang wala nang kailangang ipaliwanag. Pero sa pagitan ng katahimikan at alaala, ramdam kong may ilang salitang kailangang ilabas, hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Maraming salamat. Salamat sa pagkakaibigang hindi kailanman hiningi, pero palaging nariyan. Sa mga araw ng pagod, ng takot, ng pagdududa, nandyan ka, hindi para sagutin ang lahat, kundi para tahimik na makinig. Salamat sa mga katahimikan natin sa likod ng mga altar, habang lahat ay naghihintay sa mga sagot, at ikaw, tanging tingin lang ang sagot mo. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka nagsasalita agad. Ngayon, alam ko na, minsan, ang tunay na presensya ay hindi dumarating sa salita, kundi sa katahimikan.
Salamat sa mga pagkakamali, sa mga galit na hindi mo tinapos sa galit, sa mga desisyong nagdala ng gulo, pero tinanggap mong buong-buo ang resulta. Salamat sa katapatang hindi mo ipinagyabang, at sa kahinaang hindi mo itinago. Maraming salamat dahil hindi mo kailanman ginawang tungkulin ang pananampalataya. Ginawa mo itong lakad. Hakbang-hakbang. Isa-isa. At isinama mo kami, kahit mabagal kami, kahit nagdududa kami, kahit hindi namin kayang sabayan ang bilis ng paniniwala mo. Hindi ako palasulat ng liham. Hindi rin ako sanay sa ganitong pag-amin. Pero ngayon ko lang naisip, ang buhay mo ay naging liham sa akin. Isang liham na hindi isinulat ng tinta, kundi ng halimbawang dahan-dahang humubog sa puso ko. Naalala mo ba noong gabi ng ating huling pag-uusap? Hindi ko malilimutan ang sinabi mo. Mahal ko pero hindi ko palaging alam kung paano. Sa totoo lang, iyon ang pinakamalinaw na definisyon ng pag-ibig na narinig ko. Hindi ito perpekto. Hindi ito sigurado. Hindi ito dramatiko. Pero ito. Totoo sa pagod. Totoo sa pagkukulang. Totoo sa pag-asa. At ngayong wala ka na sa anyong nakikita, ikaw ay mas naririto pa kaysa dati. Sa bawat sandali na ako'y tatahimik sa halip na magalit. Sa bawat pagkakataon na pipiliin kong makinig, kahit may sagot na ako sa isip. Sa bawat desisyong gagawin ko hindi dahil ito ang madali, kundi dahil ito ang tama. Doon kita maririnig. Doon ka babalik. Hindi ko alam kung mababasa mo ito. Pero kung sakaling may langit ngang nakikinig sa mga liham na hindi ipinapadala, sana makarating ito sa'yo. At sana malaman mo, hindi ka banal dahil ikaw ang papa. Naging banal ka dahil pinili mong maging totoo. At iyon ang pinakamalaking pamana mo. Hindi ang mga dokumento. Hindi ang mga desisyon. Hindi ang mga liturhiya. Kundi ang isang simpleng pangungusap na, hanggang ngayon, tumitibok pa rin sa puso ko. Aminado ako minahal ko, kahit hindi ko laging alam kung paano. Kaibigan ko, kung may aral mang iniwan ka sa mundo, ito ang natutunan ko. Ang pananampalataya ay hindi argumento. Ito ay araw-araw na pagpili. At ang pag-ibig ay hindi laging magaling, hindi laging tama, hindi laging malinaw, pero laging mahalaga kapag totoo. Kaya't ngayon, habang pinipirmahan ko ang liham na ito, hindi ko na isasara. Ilalagay ko ito sa loob ng Bibliang palagi mong dala tuwing Biyernes. Hindi bilang paalala sa iyo, kundi paalala sa akin at marahil sa lahat ng makakabasa balang araw kung paano minamahal. Sa katahimikan ng silid kung saan ka huling huminga, alam kong naroon pa rin ang tinig mo. Hindi na kailangang bigkasin. Hindi na kailangang ipaliwanag. Sapat na ang presensya nito. At sa bawat paghinga ko, habang may natitira pa akong lakas, ito ang aking dasal. Turuan mo rin akong magmahal, gaya ng pagmamahal mo, kahit minsan, hindi ko alam kung paano. Sa dulo ng lahat, kaibigan. Amote. Semper. Elias. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating panatilihin buhay ang diwa ng pakikiramay, kababaang loob, at katapangan na napakaganda ng katawan ni Francis. Naway sumainyo lagi ang kapayapaan.